Tahimik na inamin ni Valdrova na gusto niyang basahin ang kanyang sariling mga panata sa kasal bilang ang sumasalubong sa kanyang kapareha. Gayunpaman, nang tanungin ni Rory kung bakit hindi niya ito ginawa, inamin ni Valdrova na lubos siyang nawala ng lakas ng loob. Sa sandaling tumingin siya sa matatalim na mga mata ni Ferdy at narinig ang kanyang malumanay na boses, tuluyang nawala ng laman ang kanyang isip. Hindi man lamang niya naharap na sabihin ang kanyang nararamdaman. Ang panunood sa kanyang amo na kumilos ng ganito ay nagpatahimik din kay Rory. Kahit na sa isang masayang araw, nadama niyang tungkulin niyang magbigay ng babala. Ipinaalala ni Rory kay Valdrova na si Ferdy ay opisyal na niyang nobyo at mamamahala sa silangang teritoryo bilang kanyang kinatawan. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay madalas na nagbabago kapag nakakuha ng kapangyarihan, tulad ng ginawa ng ikatlong prinsipe ng imperyo noon. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpalamig sa ekspresyon ni Valdrova. Humingi ng tawad si Rory sa pagbabalik ng masasakit na alaala mula sa mga dekada na ang nakalipas, ngunit naniniwala siyang iyon ang pinakamabuting payo na maibibigay niya. Mahinahong tumugon si Valdrova na nauunawaan niya ang pag-aalala ni Rory dahil ang mga mortal ay nakatakdang mawala isang araw, naniniwala siyang mas mabuting ilibing ang mga hindi pamilyar na emosyong ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, nagpahinga si Ferdy ng mag-isa sa kanyang silid matapos ang seremonya ng kasal. Tila hindi pa rin totoo na siya ay naging nobyo ng dakilang Valdrova. Sa kanyang nakaraang buhay, ang puot at galit ay lubos na kumupas sa kanya kaya hindi niya kailanman naranasan ang mga ganitong emosyon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang lahat ay tila naiiba. Mula nang makilala siya, hindi niya mapigil ang ulit-ulitin ang mga sandaling iyon sa kanyang isipan. Ang kanyang pulang bilog ay lubos na nag-wild, at hindi niya maintindihan ang kakaibang pakiramdam na nagtutulak dito. Bagamat ang isang hindi makontrol na bilog ay maaaring sirain ang gumagamit nito, alam ni Ferdy na kung makontrol ito ng tama, maaari rin itong maging isang oportunidad para sa paglago. Dahil naabot na niya ang rurok minsan sa kanyang nakaraang buhay, ang muling pag-akyat ay hindi magiging mahirap. Ang isang bilog ay nangangailangan ng parehong mana at lakas ng isip. Bilang isang unang bilog na salamangkero, ang kanyang kasalukuyang mana ay limitado pa rin, ngunit ang kanyang isip ay minsang umabot sa antas ng isang arkimago. Gamit ang kalamangan na iyon, maingat niyang pinaikot ang bawat piraso ng rumaragasang mana nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang patak, pinagsama-sama niya ito at matagumpay na nabuo ang ikalawang bilog. Sa loob lamang ng 3 araw, si Ferdy ay umusad sa ikalawang bilog, na nagdala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit kay Valdrova. Hindi nagtagal, naglakbay si Ferdy kasama si Rory, nagulat ito na naabot niya ang ikalawang bilog sa loob lamang ng 3 araw. Napansin niyang nanatiling nakasara ang kanyang silid at nagtaka kung ang mga gumagamit ng pulang bilog ay karaniwang mabilis umusad. Ipinaliwanag ni Ferdy na ang bawat salamangkero ay lumalago sa iba't ibang bilis. Kasabay nito, naisip niya ang nakatagong side effect ng pulang bilog. Ang bawat bagong bilog ay humihingi ng mas malakas na pampasigla ng emosyon, at ang pinakamalakas na emosyon na nakaukit sa bilog ay unti-unting nagiging bahagi ng personalidad ng gumagamit. Ang kanyang sariling bilog ay orihinal na gumising sa pamamagitan ng napakalakas na puot. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, dinala siya ni Rory sa opisina ng pinuno kung saan siya ngayon gaganap ng kanyang mga tungkulin. Bagamat siya ay magsisilbi lamang bilang kinatawan ng Grand Duke, ang opisina ay naihanda na para sa kanya. Agad na napansin ni Ferdy ang pag-aalaga na ibinigay ni Valdrova sa bawat detalye. Kahit sa loob ng kuta ng dragon, ang lahat ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa kanyang nobyo. Nang maupo, opisyal na sinimulan ni Ferdy ang kanyang unang tungkulin bilang regent ng Grand Duke. Natanto niyang ang teritoryo ni Valdrova ay lubos na napabayaan dahil sa kanyang mga responsibilidad. Gayunpaman, matapos ipakita ang ulo ni Thessalos at ilantad ang kanyang mga krimen, ang mga nakapaligid na Panginoon ay naging lubos na maingat sa kanya. Salamat sa tulong ni Rory, ang pamamahala sa teritoryo ay naging mas madali. Ang kanyang unang desisyon ay magpadala ng mga liham sa bawat Panginoon na dati niyang nakilala. Ipinaliwanag ni Rory na ang mga liham na ito ay magsisilbing kanyang unang opisyal na pagbati. Matapos manungkulan,
Ipinaalam ni Ferdy sa mga maharlika na siya na ang mamamahala sa mga panloob na gawain bilang regent at hiniling na huwag nang tumugon kung sila ay tutol sa desisyon, sa paniniwalang ang katahimikan ay magpapakita ng paggalang sa isa't isa. Sa pag-aayos ng mga maharlika, ibinaling ni Ferdy ang kanyang atensyon sa isa pang malaking problema. Hindi mabilang na mga halimaw ang patuloy na sumisira sa mga lupang sakahan sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-iral at kumikitil ng hindi mabilang na mga inosenteng buhay. Bagamat pinapanatili ni Grand Duke Valdrova ang kontrol sa mga halimaw na kasing laki ng kalamidad, kahit siya ay hindi maalis ang bawat mas mababang halimaw sa buong teritoryo. Upang malutas ang problemang yun, nagpasya si Ferdy na ang pag-recruit ng mga may kakayahang tao ang mauuna. Nang tanungin ni Rory kung may nasa isip na ba siya, iniabot ni Ferdy sa kanya ang isang listahan na naglalaman ng ilang mga pangalan, kabilang sina Bern Elmar, Jed Swallow, Ashid Napilia, Hales, at isang hindi kilalang iskolar. Malinaw na hindi humanga si Rory sa huling pangalan. Magkasama silang naglakbay sa lungsod ng mga iskolar, ang Askla, upang hanapin ang kanilang unang kandidato. Ipinaliwanag ni Ferdy na natural lamang na hindi makilala ni Rory ang iskolar dahil ang talento ng lalaki ay hindi kailanman na ipahayag sa mundo. Tinanong ni Rory kung basta na lamang niya isinulat ang listahan sa lugar. Tiniyak ni Ferdy sa kanya na ang impormasyon ay tumagal ng napakatagal na panahon upang tipunin. Sa kaibuturan, naalala niya na ito ay dating kanyang personal na hit list. Noon, ang puot ang nagtulak sa kanya na pag-aralan ang bawat nagawa ng mga taong ito habang naghahanap ng mga kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan para sa paghihiganti. Sa pagbabalik tanaw ngayon, natanto niyang ang mga obsesibong kaisipang iyon ay walang iba kundi paranoia. Kahit na ganoon, ang paghahanap sa hindi kilalang iskolar na yun sa loob ng napakalaking lungsod ay hindi magiging madali. Habang iniisip ang kanilang susunod na hakbang, sina Ferdy at Rory ay naupo sa tabi ng isang estatwa sa gitna ng pamilihan. Isang malapit na nagtitinda ng prutas ang nakapansin sa kanila at inialok ang pinakasikat na honey-glazed fruit ng akademya bilang isang matamis na merienda. Lumapit si Ferdy sa tindero at tinanong kung maraming nagtapos sa akademya ang bumibisita sa kanyang tindahan. Buong pagmamalaking ipinaliwanag ng tindero na nagtrabaho siya roon sa loob ng maraming taon at nakita niya ang hindi mabilang na mga nagtapos na dumaan. Pagkatapos ay tinanong ni Ferdy ang tungkol sa iskolar na kilala sa palayaw na Messi. Agad na kumunat ang noo ni Rory sa kakaibang palayaw, nagtataka kung bakit may magdadala ng ganoong klaseng tao sa kanilang kastilyo. Nakilala ng nagtitinda ng prutas ang palayaw ngunit inamin na hindi niya maalala ang bawat mukha matapos magsilbi sa napakaraming customer sa loob ng maraming taon. Dahil hindi makapagbigay ng higit pang mga detalye, sa halip ay inialok ng tindero sa kanila ang 3 honey-glazed fruit skewers sa halagang 5 cups. Mabilis na nagbayad si Rory para sa mga ito. Bagamat iginiit niya na ang bayad ay para lamang sa impormasyon, masaya niyang inenjoy ang matamis na prutas na may hindi inaasahang parang batang ekspresyon. Ang panunood sa kanyang inosenteng reaksyon ay lubos na nagulat kay Ferdy. Inakala niyang tulad niya, matagal nang inilibing ni Rory ang kanyang mga emosyon. Ngunit ngayon natanto niyang kaya pa rin itong magpakita ng gayong kaibig-ibig at walang pakialam na mga ekspresyon. Habang patuloy siyang nakatitig sa kanya, napagkamala ni Rory na gusto niya ang isa sa kanyang mga skewer, likas niyang inilayo ang mga ito bago awkward na inialok sa kanya ang isa. Mahina akong tumanggi si Ferdy at sinabi sa kanya na tapusin ang pagkain dahil ang kalangitan ay nagdidilim na at oras na upang bumalik. Sa ibang lugar, isa pang lalaki ang ipinakita sa lubos na pagpanik habang ang lahat ng kanyang mga papel sa pananaliksik ay tinangay ng hangin.